Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM. Good morning to all the listeners and watchers of 103.9 Radyo Natin FM. Karong adlaw, Lunes, November 18, 2024, 11 a.m. to 12 noon. Ano yan na po kita sa among programang Alagang PhilHealth sa Biliran. Of course, together with our PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval, Ma'am Michelle C. Sylvia. Good morning, ma'am. So, good morning, DJ Avona. O good morning sa atong mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So, ikalima na nato karon ka episode. So, from 11 a.m. to 12 noon ang atong program. Yes, og kamusta ang imong bagyong Pipito, ma'am? Okay ra. Okay ra. So, kami dili jud mi okay. Actually, ako dili ko okay, no? Kay naginusara ang inahan og pamotos. Gipotos jud namo makibduol man mi og kuan dagat, and of course, wala man sa ingon nga nag-worry gid ko kay of course ako ra usa mag-andam sa kong anak, ako mga gamit unya dili ba lalim mamalit og mga gamit kay mahal ang mga gamit ko ron. Although di gad mahal ako mga gamit, pero you know, ang kwarta is importante these days, of course. And sa mga nabiktima sa atong bagyong Pipito, no, nakakita ko dito sa Naval Gym, ang ilang mga attend. Thank you kayo sa atong Mayor Gretchen Espina sa iyang effort nga, of course, para safe ang atong mga biliranon nga mga higala. And to all the barangay officials nga nag-effort po para sa ilang mga kada barangay nga mga tenants, of course. Thank you so much. And to all the tanod, ang mga tanod especially, no? And sa tanan gobyerno po, thank you so much sa mga efforts, ma'am and sir. And yon, sa mga may pangutana dahil karon, no, pwede ka mo magtawag sa among hotline number dire sa radyo natin, 053-500-8003. And for the PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. And for the Facebook page, PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. And for the Radyo Natin Facebook page, 103.9 Radyo Natin FM, na sa akong Facebook tag siya. And sa mga may email, phillinknaval@gmail.com. Ang atong PhilHealth Naval local health insurance naa na imutang sa Bernardes 2 Atipolo Naval Biliran. Ug sa pagkakaron ato nang tan-awon og paminawon ang commercial gikan sa PhilHealth. UHC na. Nakapag 4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag 4M ka na. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. Maaaring magparehistro online. Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ang subject na ito sa email.
register space name space city/province/region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na isinulat sa PMRF. Maaari ring isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa idedeklarang dependents. Magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Collecting Agents tulad ng mga bangko, Bayad Center, SM Mart Inc. at iba pa. Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card. Kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa PhilHealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhin updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawan ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang national government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng member data record. Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scanned copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action Center at philhealth.gov.ph. Sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject: PHICMEM Income Update space name space province/region. Mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong member data record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ang ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Sa PhilHealth office, of course. Time check, it is now 11:09 in the morning, and you're still tuning in sa 103.9 Radyo Natin FM together with Ma'am Michelle Sylvia, of course. Good morning again, Ma'am Michelle, no? And sa mga may pangutana again, once again, no? Hotline number 0535008003. FB page sa PhilHealth, www.philhealth.gov.ph, and Radyo Natin FM, 103.9 Radyo Natin FM. And among feature karon is ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day and PhilHealth registration. So, ang World COPD Day or World Chronic Obstructive Lung Disease Day, tinuig na siya na inisyatiba
sa Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease o kon GOLD. Mahitabo ni kada ikatulo ka Miyerkules sa Nobyembre kada tuig. Karong tuiga giselebrar sa Nobyembre 20. Ma'am, unsa man ang mga statistical data mahitungod sa chronic obstructive lung disease? So, base sa Philippine Council for Health Research and Development, ang chronic obstructive lung disease ang ikatulo na rason sa pagkamatay din sa Pilipinas. So, may 16 ka milyon na mga Filipino na manigarilyo na maoy hinungdan sa chronic obstructive lung disease. So, sa tibuok kalibutan, ang COPD mahinungdanon na isyu sa panglawas. Usa gihapon ni siya sa ikatulo na rason sa pagkamatay sa tibuok kalibutan. So, may 3.23 ka milyon na mga namatay ni atong 2019 tungod sa COPD or chronic obstructive lung disease. So, ang 90% na namatay sa COPD na under sa 70 ang edad nahitabo sa mga low and middle income na mga nasod. So, gina-estimate na may 392 ka milyon na mga tao na may COPD sa tibuok kalibutan. So, ang COPD, dako ni siya na challenge para sa public health. So, ang mga paningkamot para maunda ang panigarilyo, ang pagpaayo sa kalidad sa hangin o ang pagpromote sa sayo na diagnosis o pagtambal, mahinungdanon para ma-address kini na health issue. Unsa ning chronic obstructive pulmonary disease, ma'am? So, ang chronic obstructive pulmonary disease or COPD, usa ni siya na sakit sa baga na lisod ang pagginhawa. So, mao ni siya ang mga sintomas, mga hinungdan ug ang pagtambal or pagpugong sa paglikay para maiwasan ni siya. So, mao ni siya ang mga sintomas, maglisod og pagginhawa, especially during mga physical activity. And then, chronic na pag-ubo or nanay mucus, so dili na lang nako i-describe basig nay nangaon karon. Wheezing or whistling sound kung maginhawa o naaitingog sa paginhawa. Maghuot ang dughan or bugat ang iyang paminaw sa iyang dughan. Kakapoy or kulang sa energy. Infection sa baga. Dili intensyon na pag-ubos sa timbang and then paghubag sa tiil. So, unsay mga hinungdan or risk factors mo ni siya. So, ang paninigarilyo ang maoy leading or primero na rason sa COPD. Ikaduha, ang second-hand smoke exposure sa mga manigarilyo. Ang ikatulo, may ihan exposure sa mga air pollutants sama sa mga chemicals, alikabok or mga fumes or aso. Ang ikaapat, asthma, na maoy ang may history sa asthma, increases gihapon ang ira-risk sa COPD. So, ang ikalima, ang genetics or nasa lahi. So, ang alpha-1 antitrypsin deficiency, usa ni siya nga genetic condition. So, paano ang treatment o prevention sa COPD? So, ang pag-undang sa panigarilyo ang pinaka-epektibo para maiwasan ang COPD. Ikaduha, ang pag-iwas sa second-hand smoke. So, likayan ang mga lugar na gitutugutan ang paninigarilyo. So, ang ikatulo, pag-improve sa kalidad sa hangin sama sa paggamit og air purifiers ug pag-iwas sa mga outdoor na pollution. Ang ikaapat, ang vaccination. So, dapat updated or up-to-date ang flu, pneumonia, and COVID-19 vaccines para malikayan ang mga respiratory infections. So, ang ikalima, medication. So, like bronchodilators, inhaled steroids, and other medication na makabulig para ma-manage ang mga sintomas. Pero, kailangan ang consultation sa doctor bago ta mo gamit og mga medisina. So, ang ikalima, or ikaunom, oxygen therapy para sa mga naay severe na COPD. So, maka-improve ni sila sa ilang mga paminaw sa naay sakit ang oxygen therapy. Okay, so sa mga manigarilyohay da, no? Siguro maghinay-hinay lang. Kasi ma'am naay especially sa second-hand smoke yun, no? Naa kasi mga smoker nga dili gud sila responsible sa ilang kuan bisag asa na gina sila ma'am. And sa mga second-hand smoker, no, kami ang mga alaot sa inyong mga ginabuhat. So please sa mga smoker, kung dili mo maundang dian ang inyong mga bisyo, no,
please be responsible enough para ilugar ang imong kaugalingon nga dili magkaada ang laing tawo sa imong ginabuhat nga pagsigarilyo. Kasi ang sigarilyo is dili gyud na mahawa-hawa sa tawo mamambot ko nga ano ug unsay lami ana jud, pero ingon sila kasi ang akong husband is kuan mo sigarilyo siya but para ano lang daw ma'am kunwari busog siya, pampawala daw na siya sa luod, ana lang na siya. Pero na kasi smoker pod nga grabe kay mag-smoke every hour siguro or Chain smoker na siya. Yes, grabe na kaayo. So please be responsible enough sa inyong mga sigarilyo and ang inyo pong mga basura sa inyong sigarilyo. Ayaw mo pagpataka kay wala tay yaya diri. Although na atay mga kuan, mga naval aid, pero please, kung kaya, ilabog sa tarong kung ilugar inyong mga kaugalingon kung asa mo manigarilyo na walay tawo nga inhale sa inyong ginabuga nga aso naman noon. And unsay mga benepisyo aning mga kuan ma'am COPD sa PhilHealth? So ang benefit package sa COPD, ang iyang amount is 15,860. So ma-avail ni siya sa mga PhilHealth accredited na mga facilities. So okay, maura to no ang and for accredited facilities og more information please visit the PhilHealth website, of course, www.philhealth.gov.ph, and magbalik kami og diha lamang mo og padayon mong pagpaminaw diri lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Sa panahon ngayon, kailangan maging sigurista at maalam sa buhay. Gaya ng mag-asawang Tess at Mang Tony. Bilang may-ari ng isang maliit na grocery store at tagapagtaguyod ng pamilya, sinisiguro ni Mang Tony na updated ang kanyang premium contribution sa PhilHealth. Kahit alam niyang posibleng masesaryan ang kanyang asawa, panatag ang kanyang kalooban. Alam niya agad kung magkano ang sagot ni PhilHealth pag nasesaryan si Maring Tess. Madali palang matukoy kung magkano ang ating PhilHealth benefits. Gamit lang ang cellphone at internet, i-download ang PhilHealth ACR Search app at pwede nang i-search kung magkano ang halaga ng benepisyong PhilHealth. Alam din ni Mang Tony na pwedeng i-access sa PhilHealth website ang Case Rate Search app. I-click lang ang online services at i-type ang iyong kaso o sakit. Malalaman na kung magkano ang halaga ng iyong PhilHealth benefits. Tinitiyak din ni Mang Tony na naibawas sa kanyang total bill ang tamang halaga ng kanyang PhilHealth benefits. Iba talaga ang maalam at sigurista. Gaya ni Mang Tony, ating alamin at gamitin ang mga benepisyo at serbisyong PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. Commercial time check is 11:18 and you're still tuning in to 103.9 Radyo Natin FM, of course, with Madam Michelle Sylvia. Again, sa may mga pangutana, you can call us at 500-8003, and of course, FB page sa PhilHealth, www.philhealth.gov.ph, and 103.9 Radyo Natin FM para sa Radyo Natin FB page. Ug magpadayon kita dinhi sa PhilHealth registration and membership. Ma'am, unsaon ang pagparehistro sa PhilHealth? So para magpa-member sa PhilHealth or magpa-register, kailangan lang niya mag-fill out sa PMRF or PhilHealth Member Registration Form. So i-attach gihapon niya ang copy sa iyang birth certificate or any government issued ID, and then marriage certificate o mga supporting documents sa iyang mga dependents. So, kailangan niya isubmit sa PhilHealth office, or kung dili siya makakadto sa PhilHealth office nationwide bisan asa na PhilHealth, so pwede siya mag-email sa Action Center at philhealth.gov.ph sa iyang form, and then pwede gihapon sa phillinknaval@gmail.com. Okay. So, kinsa man ang mga legal dependents sa usa ka member sa PhilHealth, ma'am? So, ang legal dependents sa usa ka member, primero ang asawa. So, dapat legally married. So, dapat kasal. So, dili pwede ang live-in partner or commonly
kauban dun sa balay. live-in partner. So, common law husband or wife. So, pwede gihapon ikaduha ang anak na 20 years old and below. So, dapat wala pa siya asawa, unmarried, unemployed, wala pa siya trabaho, legitimate, illegitimate, adopted, stepchild, or foster child. So, mauna siya ang pwede sa mga anak. So, unmarried, unemployed, legitimate, illegitimate, adopted, stepchild, or foster child. Okay. So, ang ikatulo, ginikanan na 60 years old and above. So, pwede gihapon sila ma-declare as dependent. Okay, so mo tuon sa man ma'am ang mga documents na kinahanglan arong i-attach para sa mga dependent sa PhilHealth. So, usa-usahon na ko ang mga documents na kailangan. Okay. So, sa member, kailangan ang birth certificate, baptismal, or kung wala, pwede ang mga government-issued na ID. Like, ang number 1, pwede ang national ID. So, kung wala national ID, pwede ang passport, driver's license, PRC ID, NBI clearance, police clearance, postal ID, voters ID, GSIS, senior citizens ID, or OFW ID, teen ID, or DSWD ID. So, or company ID gihapon pwede sa mga members. So, sa dependents, kung asawa or legal spouse, kailangan ang marriage certificate. So, kailangan na siya registry number from the local civil registrar. So, bisan pa gikasal sa simbahan, kailangan gihapon na siya ipa-register sa local civil registrar. So, kung for example, ang i-present sa amo ang ilang marriage certificate na gikan sa simbahan, so dili na siya namo dawaton, kailangan naay registry number from registrar. Naay nakabutang sa ibaw. So, para sa mga Muslim spouse, kailangan ang affidavit of marriage issued by the National Commission on Muslim Filipinos. So, kailangan niya siya makapass through sa Shari's Court and must be registered or authenticated sa PSA. So, sa mga anak naman, so, ako ga-mention kanina, dapat unmarried, unemployed, legitimate, illegitimate. So, kailangan 20 years old. So, ang kailangan na attachment is ang birth certificate or baptismal certificate with registry number. So, kung wala ni siya ang baptismal or birth certificate, pwede ang notarized affidavit of two disinterested person. So, na nag-attest dito or makita dito ang iyang date of birth. So, mga to, birth certificate, baptismal, wala gani, affidavit of two disinterested person. So, para naman sa mga legally adopted child below 21 years of age, dapat na ay court decree of adoption. So, di ba, kung dili siya Legally adopted. So kung adopted siya, dapat legally. So, na ay court decree of adoption. Papel jud ma'am. Opo, dili ingnon na. Sinuwat lang. Opo, adopted ko siya, so kailangan ako independent. Verbal, bawal ang verbal. Okay. Mga yumig supporting document. Yes. So, sa legal spouse naman, nga dili active member, so mo to marriage certificate. Same gihapon kon Muslim spouse, affidavit of marriage from the National Commission on Muslim Filipinos. So, sa stepchild naman, pwede, 'di ba? Kung for example, ang mag-asawa, kasal sila, pero naay anak sa una ang babae. So, pwede siya i-declare as dependent sa lalaki. Kailangan lang ang marriage certificate nila, ikasal na sila. So, i-attach ang documents or birth certificate sa anak. Okay. Paminaw jud mong mga kuan na mo questions diha. Sa may mga adopted, especially kay mo gani ang mga issue dire. Sige ma'am. Okay na to ma'am. Okay, so mao to siya ang mga kuano. So unsa man ang mga categories ma'am sa pagpa-member sa PhilHealth? So gi-categorize sa duha ang PhilHealth membership. So naay direct ug indirect contributors. Unsa man ni ma'am ang direct o indirect contributors? So, ang direct contributors, mo ni siya ang mga members na naay capacity sa pagbayad sa ilang premium contribution, ang mga direct.
Ang mga indirect naman, ang ilang premium are subsidized by the national government. Meaning, ang mag-sponsor sa ila membership, ang national ang gobyerno. Okay. Kinsa man ni sila ma'am ang mga direct o indirect na mga sa tawag ni members po. So ang direct contributors mao ni sila ang mga employed sa government or private katong mga nagtrabaho. Member under gihapon ani na category ang mga self-paying members or individually paying members and practicing professionals. So katong mga sila mismo ang nagbayad sa ilang PhilHealth contribution. Uban pod ani sa direct contributors ang mga OFWs, mga kasambahay, and the lifetime members. So meaning sila mismo ang nagbayad sa ilang premium contribution. While ang indirect ang mga NHTS members, 4Ps members, senior citizens, and the PWDs. So sponsorship hiyahan government ang ilang membership. Okay, so gobyerno ang nagbayad sa ako because I'm an HTS member. Charot. Okay, kidding aside, no, I hope clear sa tanan o gunsaon ang register diri sa PhilHealth, and of course ang mga premium members and the indirect contributors o direct contributors, no? And sa may mga pangutana, of course, sa mga, especially sa may mga adopted na mga children, mga kids diha, no? I hope na na-clear ni Mama Michelle Sylvia. And mag-break sang mikadali and musunod ang among updates diri sa PhilHealth. Og ang mga reminders og patuloy na makinig at tanawa ang among live via live stream, no? Og mag-commercial lang mi kadiyot. Sa Universal Healthcare or UHC, mas pinalawak ang mga benepisyong handog ng PhilHealth. Kabilang dito ang mga benepisyong pwedeng magamit kahit hindi sa ospital gaya ng mga sumusunod. Maternity Care Package or MCP, Normal Spontaneous Delivery Package or NSD. Ang dalawang ito ay pwedeng ma-avail sa mga accredited na bahay paanakan or birthing homes. Ang mga sumusunod naman ay pwedeng ma-avail sa mga accredited outpatient clinics. Outpatient Malaria Package, Voluntary Surgical Contraception Procedures, Animal Bite Treatment Package or ABTP, Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly Observed Treatment Short Course Package or TB-DOTS, and Outpatient HIV/AIDS Package or OHAP. Maternity Care Package or MCP. Sakop ng benepisyong ito ang lahat ng serbisyong pangkalusugan mula sa pagbubuntis o prenatal, panganganak, delivery and puerperium, at pagkapanganak or immediate postpartum period, kabilang ang follow-up check-up mula sa unang 72 oras at 1 linggong pagkapanganak. Sagot ng PhilHealth ang halagang 6,500 pesos kung nanganak sa ospital at 8,000 pesos naman kung nanganak sa infirmary, dispensary, birthing home o maternity clinic. Normal Spontaneous Delivery Package or NSD Package. Kung wala namang prenatal check-up pero nanganak ng normal, sagot pa rin ng PhilHealth ang normal delivery sa pamamagitan ng NSD Package. Outpatient Malaria Package, 600 pesos. Sagot ng PhilHealth ang gastusing nagkakahalaga ng 600 pesos para sa mga miyembrong kumpirmadong may malaria na nangangailangan ng mga sumusunod. Malaria smears and other laboratory procedures. Mga gamot, konsultasyon, at patient education and counseling. Ito ay maaaring ma-avail ng lahat ng kwalipikadong miyembro at ng kanilang qualified dependents sa alinmang accredited health centers na may kwalipikadong health staff. May mga benepisyo ang PhilHealth para sa family planning procedures. Sakop ng benepisyong ito ang mga sumusunod na serbisyo. Vasectomy, including no scalpel vasectomy or NSV, ligation or transection of fallopian tubes, abdominal or vaginal approach, IUD insertion, at subdermal implant insertion. Ang tubal ligation ay maaring ma-avail sa lahat ng accredited hospitals, primary, secondary, at tertiary,
at Ambulatory Surgical Clinics or ASC. Samantalang ang IUD insertion at subdermal implant ay pwede ring ma-avail sa mga bahay paanakan or birthing homes at accredited family planning clinics. Ang vasectomy ay pwede ring ma-avail sa mga family planning clinics. Covered ng voluntary surgical contraception procedure ang bayad sa healthcare facility at physician fee. Animal Bite Treatment Package or ABTP, 3,000 pesos. Dahil walang Filipino ang dapat namatay sa rabies, sagot ng PhilHealth ang bayad para sa mga sumusunod. Post-exposure prophylaxis, rabies vaccine, rabies immunoglobulins, tetanus toxoid at anti-tetanus serum, paglilinis at pangangalaga sa sugat, antibiotics at supplies. Kagat ng aso at iba pang hayop nangangailangan ng bakuna at immunoglobulin laban sa rabies. Category 2, exposure sa ulo at leeg. At Category 3, exposure tulad ng kagat ng malalim na sugat o gasgas at pagkaka-expose sa taong may rabies. Para maka-avail ng benepisyo, magsadya sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Animal Bite Treatment Center sa inyong lugar. PhilHealth Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly Observed Treatment Short Course TB Dots Benefit Package, 4,000 pesos. Ito ay para sa lahat ng PhilHealth members at kanilang mga qualified dependents na may sakit na tuberculosis at ginagamot ng first-line anti-TB drugs. Ang mga serbisyong kasama sa package ayon sa Directly Observed Treatment Short Course or DOT strategy ay ang konsultasyon, diagnostic exams, health education at counseling, at mga gamot. Maa-avail ang TB Dots package sa alinmang PhilHealth Accredited TB Dots Center. PhilHealth Outpatient HIV/AIDS Treatment Package or OHAT, 30,000 pesos kada taon or 7,500 pesos kada 3 buwan. Ito ay benepisyo para sa may human immunodeficiency virus or HIV infection or acquired immune deficiency syndrome or AIDS nangangailangan ng antiretroviral treatment or ART base sa guidelines ng Department of Health or DOH. Mga may kumpirmadong HIV infection lamang ang kwalipikado sa package na ito. Kalakip ng benepisyong ito ang mga gamot, laboratory examinations tulad ng Cluster of Differentiation 4 or CD4 Level Determination Test, viral load kung kinakailangan, at test para sa monitoring ng antiretroviral or AVR drugs toxicity, professional fee o bayad sa doktor. Maaaring malaman ang listahan ng mga accredited HIV/AIDS treatment hubs sa www.philhealth.gov.ph. Para makasiguro, magpa-test na! Ang benepisyo ng PhilHealth ay hindi lamang pang-ospital. May mga benepisyo rin sa mga serbisyo na pang-outpatient na maaaring ma-avail ng kahit sino mang Filipino na nangangailangan nito. Yan ang alagang PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. Morning! And dugay-dugay jud ang atong commercial na as I can see damo kayo package jud ang PhilHealth and akong tabang ang PhilHealth sa atong mga bilirano, not only bilirano and to all the Filipinos, no? And dili sa tamag salig ug magpasakit-sakit. Dili tungod kay may PhilHealth magpayayayay mo diha. Okay, let's give the moment to Madam Michelle for the updates and reminders. So, same lagi hapon ang akong updates. Last week, no, kay murag ba ako ka-update kay tungod sa bagyo na yung mga work suspension. So, yes. Kagabi lang na ako ni siya prepare ang akong kuan, ang atong topic karon. So, ang first, ang PhilHealth Advisory number 2024-0
0014. So, mo ni siyang advisory nga ang pagpasabot sa pagbalhin sa PhilHealth Regional Office sa Congressman Mate Avenue sa Barangay 91, Abukay, Tacloban City. So, formerly ang PSA office ni siya. So, naana dito karon ang mga taga-regional office at na sila nag-opisina. So, while padayong gihapon ang pag-accept sa mga kliyente sa Tacloban Local Health Insurance Office na naa sa Real Street, Fatima Village, Tacloban City. Another update, ang hotline number sa PhilHealth, nationwide ni siya, 02-8662-2588. So, available ni siya 24/7, including weekends and holidays. So, naagihapon mobile hotline, pwede gihapon maka-call and text 24/7, 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987, and then 0917-110-9812. So, pwede gihapon maka-request for callback sa preferred na mobile hotline. So, pwede mag-text or mag-PM, PHI, callback, space mobile number to be called, and then space details of your concern. So, ang callback available siya from 8 a.m. to 8 p.m., 12 hours, 7 days including weekends and holidays. So, may dagihapon ha PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. So, na ay icon dito na makita sa ubos dapit sa website. Click to call via PhilHealth website. So, pwede na siya i-click. So, click to call. So, pwede gihapon. So, ang maka-answer ani na atong mga hotline numbers ang third-party agent or a PhilHealth employee. So, another update, ang increase sa coverage sa dialysis from 90 sessions, naging 156 sessions na siya kada tuig. So, ang package gihapon, nag-increase ang amount sa case rate sa dialysis from 4,000 naging 6,350 per session. So, may dagihapon increase sa case rate sa mga nga nag-require og admission, so na ay 30% increase sa case rate. So nag-start ni siya last February 14, 2024. So example, ang dengue from 10,000 naging 13,000, pneumonia moderate risk from 15,000 naging 19,500, essential hypertension from 9,000 naging 11,700, cesarean section from 19,000 naging 24,700, and then appendectomy from 24,000 naging 31,200. So, another is ang wala loan ang PhilHealth. So, please be careful han mga nagyayakan nga nagpapautang ang PhilHealth. So, ang PhilHealth is a government-owned health insurance nga naghahatag hin benepisyo para sa mga na-hospital or mag-avail ha mga outpatient na procedures and primary care benefit like PhilHealth Consulta sa mga rural health units and other accredited healthcare facilities. So, diri gihapon ma-withdraw or ma-refund ang aton mga PhilHealth contribution. So, parahan sigurado nga tama na mga information, pwede kita mag-visit ha PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph, or pwede gihapon kita mag-check or mag-like and follow ha Facebook page PhilHealth Eastern Visayas. So, para naman han printing, han ID ngan MDR, so diri kita pwede makipag-transact han mga online fixers. So, diri hira authorize paghatag hin online assistance para han printing han PhilHealth ID ngan MDR na may dabayan. So, i-report naton kung may kita nasabtan na mga online assistance para han printing han ID and MDR. So, diri naton ighatag ang aton mga personal na mga information haira. So, protect your personal information. So, diri po kailangan ang mga online fixer sa PhilHealth since libre ang pagkuha hin PhilHealth ID ngan MDR ha mga PhilHealth offices nationwide. So, abri ang opisinahan PhilHealth para han mga PhilHealth members ngan para gihaphan diri pa miyembro han PhilHealth. So, ang pag-release han PhilHealth ID,
kailangan ang member mismo ang mag-request han printing han ID. So kung diri hira mismo ang makuha, kailangan an authorization from the member. So kung nawara gihapon ang PhilHealth ID, kailangan mag-secure hin affidavit of loss bago makakuha hin bag-o na ID. So para handiri maka-visit ha PhilHealth office, pwede hira mag-email han ira concern ha action center at philhealth.gov.ph or phillinknaval@gmail.com para han mga taga dinhiya province of Biliran, Kalubian, Leyte, Capuocan, Carigaraan, Barugo. So another is ang PhilHealth ACR app. So gimension ni siya ganiha sa atong commercial ang PhilHealth ACR app. So masabtan kung pila ang benefit package sa mga medical and surgical cases. So gamit inihiya nga app. So para mag-download kailangan la i-type ang PhilHealth ACR ha mga Play Store or App Store or ha Google Play pwede gihapon. So another ang reminders naman para ha aton mga government agencies and private na mga businesses. So yan na since November 18. So ang deadline of payments sa mga employers na na-pen na 5 to 9 is November 20. So kailangan before mag-deadline dapat makabayad na han PhilHealth contribution. So para naman han mga individually paying members, so pwede monthly, quarterly, semi-annually, or annually magbayad han PhilHealth contribution. Another is ang PHIC member portal. So, para maka-access han PhilHealth record through online, ang PhilHealth member pwede hira maka-register sa PhilHealth member portal. So, sa PhilHealth member portal, maka-view and print sa member data record, sa maka-view gihapon sa premium contribution, and para ha mga self-paying members pwede gihapon hira makabayad online gamit ang member portal. So paano gamiton ang PhilHealth member portal? So kailangan nila mag-visit sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. So click online services and then click member portal. So fill out member portal account creation page. So after that, ma-activate na ang account and then na-send sa email. Kailangan na siya i-activate. So once activated, pwede na sila makalagin sa PhilHealth member portal. So another, usa na lang na update, pwede gihapon ma-access ang PhilHealth record gamit ang eGov app. So, pwede gihapon ni siya ma-download sa atong mga cellphones. So, pinagi ini nga app, ma-access gihapon ang PhilHealth member portal. So, ma-access ang PhilHealth record, contribution, claims, pwede gihapon. So, pwede gihapon ha eGov, maka-select han preferred na konsulta package provider gamit ang app sa eGov. Okay, makukato ang mga reminders. Always, no? Always na to ibutang sa atong mind na ang PhilHealth, wala jud sila yung mga loan. And this is a government services. And, break time na pud mi. O mabalik kami sa mga pipila lamang ka mga pahinomdom. Gikan gihapon sa PhilHealth. O padalin lang sa pagpaminaw o pagtanaw sa among Facebook Live. Mubalik si DJ Avona o si Ma'am Michelle. Alam niyo ba na may PhilHealth benefits para sa manlulubang sakit at kondisyon na nangangailangan ng mahal o matagalang paggagamot? Ito ang tinatawag na PhilHealth Z Benefits. Ito ang ilan sa mga sakit na may katumbas na Z Benefit Packages. Acute lymphocytic o lymphoblastic leukemia, standard risk, 500,000 pesos. Breast cancer, stage 0 to 3A, 100,000 pesos. Prostate cancer, low to intermediate risk, 100,000 pesos. Cervical cancer, chemoradiation with cobalt and brachytherapy, low dose or primary surgery for stage 1A1, 1A2, and 2A1, 120,000 pesos. Chemoradiation with linear accelerator and brachytherapy, high dose, 175,000 pesos.
Operasyon para sa coronary artery bypass graft, standard risk, 550,000 pesos. Operasyon para sa tetralogy of Fallot sa mga bata, 320,000 pesos. Operasyon para sa ventricular septal defect sa mga bata, 250,000 pesos. May Z benefits din para sa kidney transplantation para sa end-stage renal disease, low risk, 600,000 pesos. PD First or peritoneal dialysis para sa end-stage renal disease na nangangailangan ng renal replacement therapy, 270,000 pesos kada taon. Colon cancer na stage 1 to 2, low risk, 150,000 pesos. Stage 2 to 3, high risk, 300,000 pesos. At rectum cancer na stage 1. At rectum cancer na stage 2 to 3. Mayroon ding Z-Morph o ang Mobility Orthosis Rehabilitation Prosthesis Help para sa paglalagay ng external lower limb prosthesis sa ibaba ng tuhod. Sa ilalim ng expanded Z-Morph ay kabilang din ang mga benepisyo para sa prosthesis, orthoprosthesis at orthosis. Kung kailangan ng operasyon, may benepisyo rin para sa selected orthopedic implants. Ito ang mga sumusunod. Implants for hip arthroplasty, implants for hip fixation, implants for petrocanteric fracture, implants for femoral shaft or tibial fracture. Mayroon ding Z-benefit package para sa premature or small newborns dahil batid ng PhilHealth ang kaakibat na panganib at gastos sa pagsilang ng premature na sanggol. Ang benefit package na ito ay nagbibigay tulong medikal at pinansyal para sa mga buntis na nanganganib mga anak ng kulang sa buwan, mga premature baby o mga sanggol na kulang sa buwan, at mga bagong silang na baby na may sapat na buwan pero kulang sa timbang. Sagot ng PhilHealth ang benepisyong nagkakahalaga mula 600 pesos to 4,000 pesos para sa mga serbisyo upang makaiwas sa komplikasyon si mommy sakaling manganak ng kulang sa buwan. Para naman mabigyan ng nararapat na paggamot at pag-alaga ang mga premature o small babies, maaari ring makakuha ng 24,000 hanggang 135,000 medical coverage mula sa PhilHealth. Kasama rito ang Kangaroo Care, breastfeeding support, specialized care para sa baby na premature at mababa ang timbang o low birth weight babies, at pagsasagawa ng unang yakap sa panganganak na makakatulong sa pagpapalakas ng kalusugan ni baby. Saklaw din ng Z-Benefit Package ang mga sumusunod na benepisyo para sa mga batang may kapansanan, partikular ang developmental disability, mobility impairment, visual disabilities, hearing impairment. Ang developmental disability ay tumutukoy sa pag-antala, regression, o paglihis sa cognitive adaptive, sensory motor, komunikasyon, panlipunan, emosyonal na pag-unlad ng isang bata, kabilang sa benepisyo ang assessment and discharge assessment, rehabilitation therapy sessions. Ang mga kwalipikadong bata na may developmental disabilities ay maaari lamang makakuha ng maximum na 9 na set ng mga therapy. Ang bawat set ng mga therapy ay may maximum na 10 sessions. Ang mobility impairment naman ay tumutukoy sa kapansanan sa paglalakad, paggalaw, pagbabago, o pagpapanatili ng posisyon. Ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng rehabilitasyon at pagbibigay ng naaangkop na mga kagamitan sa paggalaw tulad ng prosthesis, orthosis, at wheelchair. Sakop ng benepisyong ito ang nangangailangan ng assistive devices, nangangailangan ng seating device, basic at intermediate wheelchair, mga taunang serbisyo at pagpapalit ng mga device. Mga batang may visual disabilities. Ang maagang pagsusuri sa paningin ng mga bata ay napakahalaga upang ang intervention ay maibigay sa lalong madaling panahon. Ang intervention na ito ay makakatulong sa kanila na makapamuhay ng normal. Narito ang package codes at rates para sa paunang assessment at intervention. Mga batang may hearing impairment. Ang napapanahong detection sa kapansanan sa pandinig ay napakahalaga sa mga bata dahil sa maaaring maging epekto nito sa kanilang interaksyon at komunikasyon sa iba. Ang pag-aantala sa kakayahang magsalita ng isang bata ay maaaring mangyari kapag ang kapansanan ay hindi agad natugunan. Kaya naman may Z-benefits din para rito. Sa ilalim ng package na ito,
May pagsusuri at pagbibigay ng hearing aid para sa mga bata na 0 hanggang 3 years old at mga batang 3 to 6 years old. Narito ang mga saklaw ng package na ito. Para maka-avail ng Z-Benefits, bisitahin ang mga PhilHealth contracted Z-Benefit provider at kumpletuhin ang pre-authorization checklist at member empowerment form. Ang PhilHealth ay tapat sa pangako nitong pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat Filipino sa pakikipagtulungan sa mga healthcare providers sa buong bansa. Yan ang inyong PhilHealth benefits. Yan ang alagang PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. In the morning, hapit ang among time. So, hindi na magpatumpik-tumpik pa. Mga ito na sa among mga common questions on Facebook. Ayan ma'am, first question is, usa ko ka OFW, pwede ba daw siya magbayad in contribution online? So, ang OFW, pwede siya magbayad through the member portal. So, sa akong gikaingon ganiha, pwede siya mag-create og account sa member portal. And then, kailangan po niya i-declare sa PhilHealth ang iya monthly income. Pinaagi sa pag-fill out sa PMRF. So, after that, pwede siya magbayad through online sa member portal sa iyang PhilHealth contribution. Okay. Pwede ba daw mangayo og MDR? So, ang pagpangayo sa MDR, pwede siya sa any PhilHealth office nationwide. So, pwede gihapon sa member portal. Dili na kailangan niya mungadto sa PhilHealth office, mag-download na lang siya or mag-register sa member portal. So, pwede na niya dito i-download ang iyang member data record. Okay. Paano daw kumuha ng PhilHealth number? So, paano magkuha og PhilHealth number? Same gihapon sa akong gi-discuss ganiha. Mag-fill out lang sa PMRF or PhilHealth member registration form, and then attach ang iyang supporting document like ang iyang birth certificate or any government issued ID para makakuha sa PhilHealth number. So, pwede siya mag-submit sa PhilHealth office, ang pinakaduol sa iya, or pwede gihapon i-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph or phillinknaval@gmail.com. Okay. So, mo po di akong issue ng PhilHealth number. So, kung wala ko magkuan sa akong PhilHealth number o wala po mawala ang akong ID, dili ko mga tug PhilHealth para magkuha ang ID jud ma'am. So, dali ra kaayo, nagdala lang ko og PSA nako og valid ID. Ang akong valid ID is ang voter certification only, kaya wala jud akong pinaka-ID ma'am. And dali ra gyud kaayo magkuha sa imong PhilHealth ID mo adto lang sa office na mahimutan sa Bernardis 2, Antipolo, Novalbiliran. And that's all for this day. Okay, our last commercial. Una mi maghatag sa among mga closing remarks ni Ma'am Michelle. We'll be back. Konsultasyong sulit at tama, mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta
dali na kayong oras. 11:51 pa lang to, ganina 11:55 na karon. So we have 5 minutes and I'm giving it to Ma'am Michelle, of course, para mag-ara siya sa iyang closing mga storya diha. So, daghang salamat sa nagpaminaw sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So, thank you so much. Okay, so mora to ang pahinumdum gikan sa PhilHealth, no? Thank you sa tanan nga nagpaminaw sa radyo natin, and once again sa mga government employees ug sa mga tanod sa mga barangay officers sa kinsa pa ba sa tanan itabang, especially kay Mayor and sa ating gov, of course, bisag wala na siya diha present pero naa na siya mga gi-extend. And sa mga konsihal, nakakita ko kay konsihal Lloyd Ibio nga wala pa gani ang bagyo, ana-ana siya nagaserbisyo, no? Nagingon na siya na kung kinsa kuno masakay sa mga sa iyang sakyanan usara daay siyang mokab, bisag gamay ra na yung mokab, dakong tabang na nga gamay, mga tour gapon mo sa inyong evacuation center. And mura kadto ang among programa karon. Thank you so much, and God bless you all. And ano pa? Wala na ka-istorya, ma'am. Maura dito. And mara to siya. Goodbye everyone. Thank you so much. And this is the DJ Avona. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka